Hello, hello. Ah, parang so parang wala atang gustong sumagot. Sige, ako na lang magsosolve. Ako na naman. Ganyan kayo eh. Okay, so okay. So anong unang mapapansin? Etong NH3 4 yung moles. Pero dito dalawa lang. So ang kailangan natin gawin, i-multiply to sa 2, 'di ba? So magiging 2 times 2, that's 4 NH3 na naging 2 times 1, so 2N2 plus 2 times 3, 6H2. And then, since nag-multiply tayo dito sa 2, ito rin i-multiply natin sa 2. So, ano yan? So, delta H. So, 92 times 2, that's 184. No? Tama, di ba? 92 times 2, 184. Okay. Tapos, edi yan na yung sa first equation. Sunod naman, itong H2O. Nasa ano siya, nasa products, tapos 6. Pero dito, nasa reactant siya, tapos 2 lang. So, ang kailangan natin gawin, baliktarin itong equation, okay, i-reverse, tapos i-times 3. Okay? So, kapag binaliktad natin yan, magiging 2H2 plus O2 na naging 2H2O, di ba? Tapos, i-multiply pa natin sa 3. So, kapag minultiply sa 3, ito magiging 6. Tapos, ito magiging 3O2. Tapos, ito magiging 6, di ba? Tama. So, since nag times 3 tayo dito tapos binaliktad natin, dapat ito mag times 3 rin tayo tapos baliktarin yung sign. So, 572 times 3, 1716. Tapos, babaliktarin natin yung sign from positive magiging negative. So, negative 1716. Okay? So, yan yung sa second equation. Dito naman sa pangatlo. Okay? Sabi, itong NO, 4. Tapos ito, 2 lang. So, kailangan natin itong i-multiply sa 2 para tumugma sa NO. So, pag multiply natin sa 2, magiging 2N2 plus 2O2 na naging 2 times 2, that's 4NO. Tapos, since nag-multiply tayo sa 2, ito rin, multiply natin sa 2. So, 180 times 2 is 360, diba? So, negative 360. Yan. Tapos, magka-cancel tayo ng mga pwedeng i-cancel, no? Itong H2 tsaka ito, pwede na i-cancel eh. Tapos ito, tsaka ito, pwede i-cancel kasi magkabilang side. Tapos, wala na tayo pwedeng i-cancel. Ito, hindi natin to pwede i-cancel kasi itong dalawang to, hindi pwede i-cancel kasi nasa parehas na side. So, ang gagawin natin, i-bring down natin lahat. So, 4 and H3. Tapos ito, ipag-add lang natin. So, 3 plus 2, 5O2. Tapos, bring down lang natin tong dalawa. So, 4NO plus 6H2O. Okay? So, tugma ba siya sa hinihingi? Tugma. Ayun no, 4NH3, 4NH3. 5O2, and 5O2. Tapos 4NO, and 4NO.
6H2O, 6H2O. So, tugma na. So, ang pwede natin gawin, ipag-add na natin to lahat. Okay? So, ipag-add lang natin. So, 184 minus 1716 minus 360. Ang sagot is negative 1892. Okay? Oops, sorry. So, yan po yung ating answer. So, nagets po ba? Tama ba? Ayun, namali siya. Dapat 360. Hindi 260. Aray mo. Pero nice try po. Lapit na eh. Okay. So, yan po sa Hess law. Okay. So, next tayo. Ayun, tama tayo. Negative 1892. And then, yan. Next topic po. Enthalpy of formation. Okay. So, sino yung nagre-record? Pwede na kayo mag-start ng new recording. Marami pa ba tayo? Okay, ang dami nyo. Ang galing. Okay. So, next tayo, enthalpy of formation. So, find the enthalpy change of the reaction given the enthalpies of formation of each compound. Ang gagawin lang po natin dyan, pag enthalpy of formation, tatandaan nyo lang products minus reactants. Okay? Yan lang yung tatandaan nyo. Susubtract nyo lang yung product sa reactants. Okay? So, ano ba yung products natin? Ito, 4NO2 plus 6H2O. So, 4NO2 plus 6H2O minus, ano naman yung reactants? 4NH3 plus 7O2. Yan. Yan yung products minus reactants natin. And then, itong yung mga compounds, isa-substitute natin dyan, itong given na enthalpies of formation. Okay? So, ano yung kay N2? Wait lang, i-bracket natin. Ano yung kay N2? Ay, NO2 pala. Yung kay NO2, positive 34. So, 34. Yan. Plus, 6 times ano yung H2O? Negative 286. 286. Yan. Minus, ano naman yung kay NH3? Negative 46. So, negative 46. Plus, 7 times, okay, ito. Ang tatandaan nyo po, kapag mag-isang element lang, kunwari itong si oxygen, okay, automatic po, ang enthalpy of formation niya is 0. Okay? So, kung mag-isang element lang, kunyari, hydrogen, tapos nitrogen, fluorine, oxygen, pag mag-isa lang, okay, wala siyang katabing ibang element, okay, 0 po yung enthalpy of formation niya. Okay? Tapos, ikakalkyo lang natin yan. Lagay lang natin sa calcu. Lang, paliitin ko. So, ang lalagay sa calcu, 4 times 34 plus 6 times negative 286 parenthesis minus 4 times negative 46 plus 7 times 0. Yan. Pag kinalkyo natin, lalabas negative 1,396 kilojoules. Okay, yun po yung answer. Nagets ba? Yun lang yung gagawin nyo pag enthalpy of formation. Oops. Okay, isusubtract nyo lang itong tong products sa reactants. So, kaya naging ganito. 4NO2 plus 6H2O minus 4NH3 plus 7O2. And then, dito sa mga compound na to, yan, isa-substitute nyo itong given na enthalpy of formation. So, kaya naging 4 times 34 kasi yun yung NO2. Tapos, plus 6 times negative 286 kasi yun yung sa water. Minus 4 times negative 46 kasi yun yung sa NH3.
plus 7 times 0. Kaya 0 kasi 0 lagi yung enthalpy of formation ng mga mag-isa lang na element. Okay? Tapos pag nilagay yan sa calcu, magiging negative 1,396 po ang sagot. Okay, gets naman? Okay. So, next question. Ayun, tama. Negative 1,396. Next question. Calculate the enthalpy of combustion for 1 mole of liquid, kung ano man yan, using the enthalpy of formation values listed below. Okay, so kung mapapansin po ninyo, walang binigay na chemical equation. Kumpara dito, meron na. Dito, wala. So, ang gagawin natin, nahanapin natin yung equation. So, lalagay natin C2 H5OH, and then ano sabi? Combustion. So kapag nakakita kayo ng combustion, automatic na yan. May oxygen sa reactants, tas ang products is CO2 at saka H2O. Okay? Nagets ba yon? Okay? Saan to nanggaling itong to? Wala naman dun sa sa given. Nakalagay po kasi combustion. So kapag combustion, automatic, ito yung idudugtong nyo. May O2 sa reactants, and then ang products is always carbon dioxide and water. Okay? Ngayon, ibabalance na natin yan kasi hindi siya nakabalance eh. Diba? Okay, so ang una mapapansin, ito dalawa yung carbon. So dagdagan natin to ng isa kasi isa lang to eh. Dagdagan natin ng isa para tumugma dito. Tapos, ilan yung hydrogen dito? 6, di ba? Ito, 5, tsaka itong isa. So, 6 yung hydrogen. So, dito, dalawa lang. So, gawin natin tong 3. Para 2 times 3, 6. Para tugma sa hydrogen dito. Okay? Tapos, ilan yung oxygen? Isa dito, tapos dalawa. So, 1 plus 2, edi 3 yung oxygen dito. Ilan dito? Ano ba? Okay. So, ilan dito? 2 times 2, so 4. Plus 3, 7. 7 yung oxygen dito. Tapos dito, 3 lang. So, anong gagawin natin? Dagdagan natin ito ng 2. Bakit? Kasi 2 times 3, 6. 6 plus 1, 7. Okay? Kaya equal na yung oxygen nila. So, ang balanced chemical equation natin is C2H5OH plus 3 O2 na naging 2 CO2 plus 3 H2O. Yan po yung chemical equation natin na balanced. Tapos, gawin natin products minus reactants lang ulit. So, 2CO2 plus 3H2O. Okay, minus, ano yung reactants? C2H5. Bakit ang sulat ko? C2H5OH plus 3O2. Okay, nakakasunod pa. And then, dito sa mga compounds natin, isa-substitute natin itong mga enthalpy of formation. So, lalagay natin, bracket, 2 times, ano yung CO2? Negative 393.5. So, negative 393.5 plus 3 times, ano yung sa water? Negative 286. Yan. Minus, ano yung sa C2H5? Negative 278. Negative 278 plus 3 times. Again, kapag mag-isang element lang, ang enthalpy of formation niya is 0. Okay? And then, lagay lang natin yan sa calcu natin. So, wait lang. Pilitin ko ng konti para makita ko. So, 2 times negative 393.5 plus 3 times negative 286. Okay? Minus negative
278 plus 3 times 0. Okay, pag kinalki natin, ang lalabas sa sagot is negative 1367 kilojoules. And yan po yung sagot. Okay, gets po ba? Nagigets naman. Patulog na kayo. Okay. So, ganun lang po pag enthalpy of formation. Ayan, tama tayo. Okay, next naman. Gibbs free energy. Aray ko. Saan si Kale? Kaya na to ni Kale eh. Kaya. So, wala naman pong tanong so far. Nagigets naman lahat ng lessons. Okay. So, yan. So, pag Gibbs free energy naman, okay, ang formula po sa Gibbs free energy is, okay, so delta G sa si Gibbs. So, delta H minus T times delta S. Okay? So, yan lang po yung tatandaan yung formula lagi ay Gibbs free energy. Okay? So, gagamitin natin yan dito. Tanong. So, sabi, given the following data, calculate delta G for this reaction and state whether it is spontaneous or not. Okay. So, substitute lang natin yung values dito sa formula. So, ano yung delta H? Negative 495.2 kilojoules. Okay. Minus ano yung T? Sorry, dapat Kelvin yan. Hindi ko nalagyan. So, 298 Kelvin. Okay, so yung temperature po dito Kelvin dapat times, okay. So kung mapapansin po ninyo, etong si enthalpy change naka kilojoules. Pero etong si entropy, okay, entropy po yung S, naka joules lang. So i-convert pa natin itong joules to kilojoules. So paano ba nagko-convert niyan? Ang ginagawa lang po pag nagko-convert ng unit to kilo, okay, so joules, ang gagawin nyo lang, i-divide nyo siya sa 1,000 or i-multiply nyo sa 1 over 1,000. Okay, so 1 joule per 1,000 kilojoules. Okay, pag nilagay nyo yan sa calcu, negative 136 divided by 1,000, ang sagot, negative 0.136 or ano lang, i-move nyo lang yung decimal point 3 beses. 1, 2, 3. Ayun. Negative 0.136. Okay? Negative 0.136 kilojoules. Ano yung unit? Kilojoules per Kelvin. So, lagay natin. Negative 0.136 kilojoules per Kelvin. Okay? Tapos, actually, i-rewrite ko to para makita nyo ng mas maayos yung pagka-cancel ng unit. I-rewrite ko lang Yan. Tapos, pag ganyan, kakancel natin yung mga units. So, etong K tsaka over K, cancel na lang yan. Ang matitira si kilojoules. So, ang unit ni delta G is kilojoules. Okay? Tapos, pag nilagay yan sa calcu, lagay lang natin. Negative 4995.2. Oops. Ilagay natin sa parenthesis. Negative 495.2 times 298 times negative 0.136. Okay, ang sagot, negative 454.67. So, negative 454.67. Okay, and yan, kilojoules pala. And yan po yung Gibbs free energy natin. Ngayon, ang tanong isa pa,
state whether it is spontaneous or not. Okay? So, paano masasabi kung spontaneous or hindi? So, tatandaan nyo po, kapag yung delta G nyo is negative, okay, spontaneous po siya. Kapag naman positive, yung delta G nyo, okay, ang sagot po dyan, ay ang tawag sa kanya is non-spontaneous. Okay? So, since ito, negative, so ibig sabihin siya ay spontaneous. Ayan. So, tingnan natin kung tama tayo. Wow, negative 454.7 kilojoules and spontaneous. So, nagigets naman po ba? Okay, formula-based lang po si Gibbs free energy. Okay, so tatandaan nyo lang itong formula. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Tapos substitute na lang kayo ng mga given values, calculate nyo, and then, yun na. Tapos tignan nyo kung ano yung sign. Kung negative, edi spontaneous siya. Kung positive, edi non-spontaneous. Okay? So, gets naman, no? Gets nyo yan. So, ito tayo. Next tayo. The change in enthalpy and entropy for a certain reaction are negative 46.5 kilojoules per mole and 212 joules per mole Kelvin. Calculate the change in free energy at 25 degrees Celsius. Is the reaction spontaneous, non-spontaneous, or at equilibrium? Okay, so una natin gagawin, syempre, sulat natin yung given. So, ano daw yung enthalpy change or delta H? Sabi, negative 46.5. So, negative 46.5 kilojoules per mole. Okay. And then, ano daw yung entropy? 212. So, delta S, yun po yung entropy. So, 212 joules per mole Kelvin. Okay. And then, ano daw yung temperature? 25 degrees Celsius. Okay. So, ang gagawin natin, okay, kung papansin nyo, itong temperature naka-Celsius. So, kailangan natin i-convert to Kelvin. So, paano ba kino-convert yan? Tatandaan nyo po, nadagdag lang kayo ng 273. Okay. So, 25 plus 273. Okay, ang sagot is 298 Kelvin. Okay, ganun lang po mag-convert ng Celsius to Kelvin. Okay? So, tanggalin natin to para di tayo malito. Ayan. So, substitute natin sa formula. Delta G is equal to delta H minus T delta S. Okay, so ano yung delta H? Negative 46.5 kilojoules per mole. Minus, ano yung T? 298 Kelvin times, ano yun? 212 joules per mole Kelvin. So, since naka-joule siya, ko-convert natin to kilojoules. So, paano i-convert to kilojoules? I-move mo lang yung decimal point pakaliwa ng 3 beses. So, 1, 2, 3. So, 0.212 kilojoules per mole Kelvin po. Yan. Yun lang gagawin pag ko-convert to kilojoules. Move mo lang 3 beses, makukuha mo na. Okay? So, 0.212 kilojoules. Tama ba to? Ba't kasi may moles? Mali ako. Dapat wala kasi tong moles. Sorry guys. Dapat kasi walang moles yan eh. Naguguluhan tuloy tayo. Okay, ayan. 0.212 kilojoules per 1 Kelvin, no? And then, magka-cancel tayo ng mga unit. So, ito, cancel na yan. Matitira si kilojoules. So, pag kinalcule natin yan, negative 46.5. Ay, sorry. Dapat naka-quantity. Ata. Hindi ko alam, para sure na. Times 298 times 0.212. So, ang sagot, negative 109.68. So, negative 109.68.
Ayan. Tapos, yan ang delta G. Tapos ano siya, spontaneous or non-spontaneous. So, since negative, siya ay spontaneous. Okay? So, yan po yung answer natin. Ay, sorry, kilojoules. Iyan. Okay, gets naman po. Madali lang yung Gibbs kasi formula-based naman siya. Okay. So, next tayo. Isa pa ata tong Gibbs. Ayan. Calculate the free energy change for the reaction shown below at 25 degrees Celsius. Ayan. So, dito po sa problem na to, hindi given si delta H tsaka si delta S. Okay, binigay lang yung enthalpy of formation tsaka entropy of formation. So, ang gagawin natin, i-compute pa natin si enthalpy and entropy. So, paano ba ulit mag-compute ng enthalpy? 'Di ba products minus reactants lang yan? So, ano ba yung products? 2HCl minus, ano yung reactants? H2 tsaka Cl2. 2 plus Cl2. Yan. Tapos, substitute lang natin. So, 2 times HCl is negative 92. Okay, minus, ano yung H2? 0. Plus, ano yung Cl2? 0 rin. So, 2 times negative 92, ang sagot is negative 184. So, ang delta H natin is negative 184 kilojoules. Okay? So, yan po yung isa-substitute natin sa formula. Okay? Ngayon, paano naman yung sa entropy? Yung sa entropy po, parehas lang yan sa enthalpy. Okay, parehas lang sila na products minus reactants. Okay, so ano ba yun? 2HCl minus H2 plus Cl2. Okay, tapos isubstitute lang natin dito yung entropy nila. So, 2 times, ano yung sa HCl? 187. 187 minus, ano yung sa H2? 131 plus ano yung sa Cl2? 223. Okay. Tapos pag kinalculate natin yan, so 2 times 187 minus 131 plus 223, ang sagot is 20. So ang delta S po natin is 20. Anong unit? Joules. Okay, joules per Kelvin. Okay. Oh, pwede ka! Ay, di plus. Kala ko sa ano, mamamute sa lahat. Okay, so yan po yung delta H and delta S natin. So isulat lang natin ulit. Delta H is ano, negative 184 kilojoules. Ang delta S natin is 20 joules per Kelvin. Ang T natin, ano daw yung T? Sabi, 25 degrees Celsius. So, i-convert natin to Kelvin. So, 25 plus 273. That's 298 Kelvin. And yan po yung isa-substitute natin sa given, ay sa formula. Delta H minus T delta S. Actually, ito pala, convert pa natin to 2 kilojoules. Kasi naka-joules pa lang siya eh. So, move natin yung decimal point tatlong beses pakaliwa. So, 1, 2, 3. So, magiging 0.02 kilojoules per Kelvin. Okay? 1, 2, 3. Tama. So, substitute natin. Negative 184 kilojoules minus 298 Kelvin times 0.02 kilojoules per Kelvin. Okay, so makakancel itong Kelvin na to tsaka ito. So pag nilagay natin sa calcu, negative 184 minus 298 times 0.02, ang magiging sagot is negative 189.96 kilojoules. And then since negative siya po ay spontaneous rin.
Okay, so gets naman po ba? Gets ba? Tulog na kayo guys. Nakakain na. Ano lang to? Wait lang. Wait lang. Kahiga ka lang. Mamaya ang alinin. Okay, so ano tayo? Magbotohan tayo. Kung gusto nyo bang ituloy muna to, ituloy na to hanggang alas 12 or i-continue natin mamayang hapon. Ano? Tuloy-tuloy na natin to. Gege. Okay. So next tayo, calorimetry. Iyan. Next topic na. So ang